Okay, so ngayong umaga mga kapatid ay kamusta po kayo, no? Na-miss ko kayo. Yes, amen. Ilang linggo kayong hindi ko nakita. Na-miss ko kayo? Na-miss niyo ako mga kapatid? Yes, Amen. amen. Parang mahina. Okay, so ngayong umaga mga kapatid ay focus po tayo. Unang-una ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil yung tagumpay ng gawain sa bawat Primitive Baptist. Yung po gawain po sa Ilagan, Primitive Baptist. Dami pong Bible study ni Elder Billy doon. Medyo nangitim po ako kasi ang init doon eh. Wala akong long sleeve doon kasi mahirap pag long sleeve, ang init eh. So, pagka nung last Saturday, biyahe kami pupuntang Sulana, Primitive Baptist, kina Elder Rene. Marami nang nabuksan na rin gawain si Elder Rene doon. Mayroon ng apari. At doon sa Sulana, dalawa po yung service sila, umaga at hapon. Yun, dalawa na rin po yung church building. Yun, ganun po, no? Tayo isa pa lang, pero sila dalawa na agad. So, ipag-pray po natin. Tapos nung Monday, yun, nagbiyahe rin po ako papuntang Ilocos. Doon kina Elder Manny Adonai sa Pigdig, Primitive Baptist, Ilocos Norte. Tapos kina Martisan, nagbiyahe po ako papuntang Batak, Ilocos Norte. So, yun po, pagka Miyerkules, naligo po kami sa Batak Beach. Ang ganda ng dagat eh. So yun po, isama natin sa prayer yung mga gawain natin dahil yan po ay gawain na po. Yung lahat, yung Isabela, yung Sulana, yung Ilocos, bali-galing po dito sila sa Cavite. Yun. Yung gawain yon, tayo po ang nag-ordain, tayo rin po ang nag-constitute. Kumbaga sa magulang, anak na po ng Cavite po yon. Yes. Tapos Amen. may Bulacan pa po tayo, si Elder Melvin. Yon, may Malaysia po tayo. So yung gawain natin ay lumalawak talaga. Kahit tayo ay medyo kakaunti dito, marami naman tayo dito eh. Lumalawak naman yung ministry. At dito sa Cavite, dami natin gawain dito sa Cavite. Bible study, meron tayong tansa every Thursday. Meron tayong iba-ibang gawain. So, ngayong umaga, nais ko pong ipangaral sa inyo yung nakalagay po sa Book of Philippians. Samahan niyo po ako mga kapatid sa Book of Philippians chapter 1. Simulan natin sa itong sulat po ng ating kapatid na apostol na Pablo. Bali, diretso na po ako. So, ang pinakatima ng ating pag-aralan ngayong umaga, joy and rejoicing even in the midst of suffering. Bakit ko po ipag-pray itong talatang ito? So sa paglalakbay ko po, mula Isabela hanggang Cagayan, Ilocos, medyo nakita ko po talaga na kahit sila ay nakakaranas ng mga struggle sa buhay, pero tuloy-tuloy pa rin po yung paglilingkod nila. Yung katulad po ni Apostol na Pablo, kung iba-background check po natin itong Book of Philippians, nung isinulat po niya ito, nakabilanggo po siya. Yun. Pero ang pinakatima po niya dito, nung sinulat niya, rejoice. Yun. Kita mo, no? Nakakulong na siya, pero nagbibigay pa rin po siya ng encouragement sa mga mananampalataya sa labas. Yun ang importante, yun po yung dapat ginagawa po natin bilang Kristiyano. Magbigay po ng encouragement. Hindi po discouragement. Si Apostol Pablo, hirap. Kung tutusin, nakabilanggo siya, pwede naman siya, mga kapatid, tulungan niyo ako dito, hirap na ako. Ang kinakain namin araw-araw, lugaw. Talagang ganun ako sa bilangguan. Sa Tansa po, dyan po sa Tansa, nagturo po ako sa mga pulis dati dyan. Nung nagturo po ako dyan, katapos kong pagtuturo sa pulis, pupunta ako sa bilangguan. Yon, nagdadala po kami ng tinapay. Pero makita mo, yung pagkain nila, hindi na katulad ng pagkain natin. Minsan takal-takal at halos pa ulit-ulit lang yon. At makita yung kwarto na 10 lang ang dapat nakalaman doon, minsan 50. Yung iba nga nagagawa na nga ng duyan para makahulagpos doon sa dami na nakabilanggo. Ay saan ba nakalagay si Apostol Pablo? Di ba talagang nandun po siya sa mahirap na sitwasyon. Pero yung pinakatima po niya sa pagsulat, ay makita niya yung lakas ng loob niya, hindi nauunawaan niya na may purpose kung bakit nandun po siya sa bilangguan. Kaya yung central theme ng Book of Philippians ay joyful. Yun, galam mo, joyful. Masayahin, masaya.
o nagagalak. At ang pinaka magandang balita na ibinibigay ni Apostol Pablo ay through yung ini-emphasize niya yung humility. Yung humility, pagpapakubaba. Pangalawa, yung unity. Dahil pag walang humility, wala rin unity. Nagpapataasan ng pride. Alam mo, magaling ako. Alam mo, daig ko yan si pastor. So walang humility. Tayo lahat ay naligtas through the grace of God. Wala ko tayong pwedeng ipagmalaki. From the beginning hanggang sa last, biyaya pa rin talaga ng Diyos ang pwede nating banggitin. So ngayon po, start po tayo doon sa tinatawag pong authorship and salutation ng ating kapatid na apostol na Pablo. Dito po sa verse 1 and 2, sabi ni Apostle Paul, yon sa baybayin po ako nyo sa mga naka-join sa Google Meet, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. Yon. Kita mo, yung introduction pa lang ni Apostol na Pablo, at kung sa verse 2, grace be unto you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Makita natin, ay itong address na ito, ni Apostol na Pablo, sabi niya, si Pablo, at si Timoteo na mga alipin. Yon, alipin lang po tayo mga kapatid. Si Apostol na Pablo, siya po ay tinatawag na great apostle, pero sabi niya, alipin ni Kristo. Pag sinabing alipin, wala ho tayong authority, wala ho tayong pwedeng sabihin na pwede tayong magyabang dahil alipin po tayo. Kung ano man yung sabihin ng master natin, wala tayong pwedeng sabihin mag-complain o magreklamo dahil tayo po ay alipin lang. Alipin po tayo ng Panginoon. Sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus, yun banal. Sino ba yung tinatawag na banal po dito? Ito yung mga pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, na born again through the power of the Holy Spirit, at nagpabautismo. Yun, ito, kasi ito ay naka-address po sa iglesia sa Pilipos. Ibig sabihin, nabautismohan na po itong mga membro na iglesang ito, at naging kasapi po sila ng local church ng Pilipos. Yun. Kaya si Brother Jeremy, isa na po sa membro ng Primitive Baptist Cavite sa ayaw mat sa gusto niya. Amen. Kaya kahapon, nag-1-on-1 kami, mentoring na ulit kami. Yun. Tinuruan ko po siya kung paano manalangin. Yun. Sa sunod dyan, mananalangin na pero mga ilang buwan na. Yun. Nagsimula kami about sovereignty of God. Yun. Hindi natin alam yung pagkatawag kay Brother Jeremy. Bawat isa po sa atin. Hindi natin alam. Malay mo si Brother Ariel, tinitrain lang dito, pag-uwi niyan sa Kalinga Apayaw. Awanin, ti Danom. At babawi kayo, ti Pagharian, ti Langit at ti Sigeng. O pag si Brother Jerry Manuan umuwi sa Mindanao, o di maghinulsol ka mo sa ilong mga sala. Dong! Bisaya yun, Ilocano naman. sa Inchik naman, Autawa, Watsawa! Inchik. So, makita natin, mga kapatid, unang-una, alipin ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon, mga banal. Yun, tayo po sa harapan ng Diyos, banal na po tayo. Ibinukod na ho tayo ng Diyos para po sa paggawa ng mabuti. Yun. Binukod, sabi dito po, sa verse 2, grace be unto you in peace. Yun. From God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Makita natin yung biyaya at kapayapaan ng galing po sa Diyos. Hindi po nang galing kay pastor, hindi nang galing sa kanino man, yung biyaya at kapayapaan ng galing sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos na mga pangyarihan. Kaya makita natin, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Yun, si Duty po, pag sinabing grace o biyaya, ibig sabihin, unmerited favor of God. Wala ho tayong ginawa doon sa grace na yon. Yung pag sinabing biyaya, halimbawa, binigyan ko si Nanay Felicidad ng 1 milyon. Hindi naman niya hiningi. Binigyan ko lang siya. Sabi ko kay Nanay Felicidad, gastusin mo yan ng 1 araw. Pag hindi mo ginastos, hindi ka na makakaulit. 1 milyon. Kung kayo pa binigyan ko ng 1 milyon at sinabi kong gastusin nyo 1 araw, kaya ba nyo gastusin? Ako ang bigyan nyo, kaya ko yan. 1 oras lang, kaya ko yan. Bilhin ko yung SM. Bili agad ng di ba Brad? Sasakyan, kulang pa nga yun eh.
So, kulang pa, magmamadali ka kasi bukas bibigyan ka ulit ni pastor. So hindi ka nag-demand, pero binigyan ka. Yon. Kumbaga, nagsurpresa ka na lang. Nako, binigyan ka ni pastor na 1,000,000. O lahat kayo, bibigyan ko na 1,000,000. Pero dapat gastusin nyo isang araw. O, Sister Janice, 1,000,000. Sister, tatlo kayo, 3,000,000 sa inyo, sister. Kailangan gastusin nyo na isang araw. Kaya ba, mga kapatid? Kaya, pastor. Isang sasakyan lang yan, BMW. Kulang pa, burado ka pa. So, anong gagawin mo sa nagbigay? Hindi ka naman nag-demand, hindi ka naman nag-hingi. Pero bigla nang dumating yung blessing. Ano ang igaganti nyo sa nagbigay, mga kapatid? Diba, todong pasalamat ka, salamat po. No? Salamat po. Sana maulit-ulit. Diba? Ang condition, pag inubos mo ngayon, bukas ulit, araw-araw, bibigyan ka, Brother Ariel. Siguro, si Brother Ariel, palaging sa punta ka sa Boracay, brad. Pero 'di ba, nakakagalak na wala ka namang ginawa, mayroong blessing na dumating sa iyo. Yeah. Kaya yung spiritual blessing, tapos na po 'yun, mga kapatid. Hindi na po natin napaghirapan 'yon. Hindi natin pinagpawisan, hindi natin pinag-aksayahan ng lakas dahil yung spiritual blessing, yung biyaya ng Diyos, ito po ay ginawa na po ng Diyos. Tingnan po natin yung Ephesians. Yun, balikan lang po natin ng kaunti yung Ephesians chapter 1, verse 3. Ang sabi ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya niya sa Epheso, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Lahat daw ng pagpapalang spiritual ay naibigay na po. Yun. Hindi naman tayo nag-demand eh. Nagsabi ba tayo alam ba natin na tayo pipiliin ng Diyos? Hindi naman natin alam eh. Pero kailan tayo pinili ng Ama, mga kapatid? Before the foundation of the world. Yun. Pinili tayo. Hindi naman sa papugihan, pagandahan. Kasi kung pagandahan, papugihan, isa na po ako sa hindi ka mapipili. Hindi ko alam kung kayo mapipili. Pero ako parang alanganin. Kung papugihan lang. At kung patanggaran lang ang pipiliin ng Diyos, mapipili ba ang Pilipino, kapatid, kung patangkaran? Halimbawa, ang kondisyon ng Diyos, lahat ng 7-footer, yun lang ang pipiliin ko. Brother Ariel, anong height mo? Tapos na tayo. Hindi na tayo mapipili kasi 7-footer eh. Kala mo yan, mapipili yata si Goliath o yung mga basketball player. Pero yung may basketball player, hindi naman 7-footer, di ba? May 6'5". So, mabuti na lang ang pagpili ng Diyos, hindi nagbatay sa, hindi niya binigyan ng kondisyon ang tao, kundi nagbatay siya sa gusto niya. Yun. Kung pipiliin ako, anong pakialam mo? Gusto ng Diyos eh. Bakit kaya pinili si pastor? Ang liit naman eh. Minsan maitim, minsan maputi. Hindi malaman kung anong kulay ni pastor. Minsan di colores. Pag medyo nakababa dito sa Cavite, pumuputi. Pero pag lumabas, abay, nagiging black ninja. So, hindi ho ganon. Ang Diyos po ay nagbatay sa sarili niyang kagustuhan. Kaya pinili. Kaya mapansin natin, sabi doon, "Purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo." So yung pagpapalang espiritual na ibigay na po sa atin. Kaya tayo dapat ay laging nag-enjoy, nagagalak, walang anumang mga sama ng loob sa puso, wala mang anumang mga problema. Ang Kristiyano wala na akong problema. Kasi bawat problema dumating, ibinibigay mo na sa Diyos. Amen. Hindi yung ang daming Kristiyano, kapag may problema, ilalagay sa puso. Ilalagay sa puso. Kaya yung puso mo, sumasabog na. Kaya maraming Kristiyano, stress. Yon. Samantalang sabi ng Panginoon, ni Apostol na Pablo, "Casting all." May maiiwan pa ba, Sir Peles? All nga eh. Sabi doon, ipagkatiwala mo sa Diyos lahat. O mayroon bang iniwan? Bakit minsan apektado ka? Baka iniwan mo yung isa. 10 problema mo, siyam lang ibinigay mo, "Lord, hindi ko kayang ibigay ito. So akin muna ito, Lord." Kaya pag kinausap ka ni Pastor, "Kamusta ka, sister?" "Ito, Pastor, ang bigat ng dinadala ko."
Nasaan ang tiwala mo sa Diyos? Samantalang pinili ka na nga before the foundation of the world. Tapos pag may problema ka, ay parang namatayan ka ng 10 kapitbahay. Dapat, kapag ibinigay, wala na sa'yo. Nagtitiwala na ka na sa Diyos na siya ang may kakayanan na lahat ng dalahin problema natin, siya ang magbibigay ng kalutasan. Amen. Eh, kala mo dito sabi to, no? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoon Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. 100% mayroon na po tayong kasiguruhan na pag dumating ang Panginoon, kasama na po tayo doon na dadalhin sa kanyang kaharian. Mayroon pa ba ditong doubt, mga kapatid, na pag dumating ang Panginoon, hindi kasama? Sige nga, lahat ng kasama, taas ang kamay pagdating ng Panginoon. Yes, amen. Yung hindi tumaas, parang hindi kayo kasama. Dapat 100% sure. Yes, amen. Yun. 100% sure. Bakit to? Namatay na po ang ating Panginoon para sa atin. Ano pa ba ang dahilan para hindi ka magtiwala na pagdating ng Panginoon at kasama ka niya? Ina-assure po yun ng Biblia. Yun po, so hindi po tayo focus doon dahil yun po ay napahapyawan lang natin. Punta po tayo doon sa pangalawang bahagi, yung sinasabi ni Apostol Pablo dito po sa Philippians chapter 3 and 5. Ano po yung sabi niya, mga kapatid, sa Philippians chapter 1 verse 3 hanggang 5. Sabi niya, I thank my God upon every remembrance of you. Yon. Ito yung ugali ni Apostol Pablo. Palagi po siyang nagpapasalamat sa Diyos. Bakit siya nagpapasalamat? Sabi ng Apostol Pablo, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Yon. Naalala pa ba niyo, mga kapatid, ako? Nagpapasalamat ba kayo? Naalala ko si Pastor. Nagpapasalamat ako sa iyo, Lord. Nabuhay pa si Pastor. Iniingatan mo si Pastor. Yon. Kayo ba'y nagpapasalamat? Si Apostol Pablo, ako po palagi nagpapasalamat sa Diyos dahil nandyan pa kayo. Amen. Yon. Kasi kung wala kayo sa upuan. Pero pag nandito kayo, di ba? Masaya at nagkakaisa po tayo na purihin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, I thank my God upon every remembrance of you. Nasabi niya, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy. Yon. Na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Ito yung ugali ni Apostol Pablo. Nagpipray siya, isinasama niya sa prayer ang lahat ng kapatiran. Yun yung patrabaho ng pastor, mga kapatid. Ipag-pray ang bawat kapatiran. Kaya di ba, kailangan ng bawat pamilya, may Bible study tayo para malaman ng pastor ano ba yung problema ng pamilya. Kasi kung dito lang tayo, di ba, nagingitian tayo, nagkakainan. Pero pag dito lang, di natin malalaman kung anong problema natin eh. Doon ko lang nalalaman pag tulad yan, pupunta kami sa Ilagan. May mga problema sila doon. Ganon din sa Sulana. Ganon din kana Elder Manny, naka-join po si Elder Manny. Yun mamaya, pag-uusapan natin, mayroong dinadalang problema si Elder Manny. Unang problema niya, wala na ho siyang 2 paa. Di ba problema po yun, mga kapatid? 2 paa, wala. Kayo ba, pag walang 2 paa, hindi problema? Problema po yun. Anong problema niyo? Hindi kayo makalakad. Pero si Elder Manny, nagpapatuloy po siya, kahit naka-wheelchair, nagpapatuloy po siya na maglingkod sa Diyos. Yun po yung biyaya. Pero at least, yung personal nating dealing sa isang kapatid, pag nakausap, malalaman natin na mayroong siyang personal na problema, mayroong personal na mga pangailangan na kailangan nating tulungan. Yun. Kasi sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo magkakapatid? Aliwa, nakita niyong may kailangan si Brother Ariel. So, tayo mismo, na kapatid, ang kailangan magtulungan. Yun, hindi na kailangan unahin ni Mayor, ni Brother Ariel si Mayor. Dahil busy sa pangangampanya yun, Brad. Kaiikot dito paggaling ko sa Ilocos eh. Alam mo, sumakay ako ng tricycle, wala. Bumaba ako doon sa tulay kasi ang daming tao
Yung pala, nandun yung nangangampanya. Hindi makapasok yung tricycle. So, yung pagpapasalamat at panalangin dapat maging ugali po natin mga kapatid. Yon, pagpapasalamat. Ang daming blessing. Wag mong kwentahin yung mga struggle. Ang bilangin mo yung blessing na ibinigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. 'Di ba may kanta tayo, count your blessing, name one by one. Yon. Pagising mo sa umaga, blessing po 'yan eh. Nakatulog ka kahit ilang oras. Pastor, 1 oras lang tulog ko. Ate, nakatulog ka. Ano pa? Nakakakain ka 3 times a day, Pastor. 3 times a day nga lang eh. Ano gusto mo? 10 times a day? Pastor, gulay lang ang ulam ko. Kala puro reklamo eh, no? Pastor, wala akong ulam eh. Eh, mabuti nga, minsan walang ulam, at least nagda-diet ka. Kasi pag puro ulam naman, baka ma-over ako na. So, ang daming gulay dyan. Kung masipag ka lang magtanim, di ba? Ano yung pinagaling ko sa Batak? Yon, daming gulay doon. So, walang pagkagising ng mga tao doon. Tanim. Yon. Walang panahon sa chismisan eh. Yon. Dito sa Manila, ang daming panahon magchismisan. Pagkakita mo sa kanto, abay, nag-uumpukan. Aba, pagdaan ni Pastor, ano dyan si Pastor? Pag alis si Pastor, wala na si Pastor. Halika. Ba't takot ba kayo sa Pastor, mga kapatid? Sa Diyos po tayo matakot. Yes. Ang pastor, kahit makita ka, hindi ka mapaparusahan. Pero ang Diyos na nakakita sa atin, abay, siya ang maglalapat ng parusa sa atin. Ay, pastor, bantayan mo si pastor, ha? Itago mo muna yung long neck. Anak, halika, ha? Bantayan mo doon sa daan si pastor. Pag malayo pa lang, batuhin mo yung bubong. Ibig sabihin nun, nandyan na, parating na si pastor. Natatakot po tayo sa pastor, pero hindi tayo natatakot sa Diyos. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Dito, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Yon. Nakaka-charge tayo. Yon. Ako nagpapasalamat dahil itong ating bahay sambahan dati napakainit. Yon, wala naman tayong aircon dati. Nagka-aircon naman tayo, 3. Talagang nagpo-prose na yung iba. Mayroon pa nga magbibigay eh. Sabi ko, tama na! Sobra na! sabi ni Elder Ben, tanggapin mo, Elder, para ipatala dito sa Isabela. Kung sa akin, pag mayroong magbigay, tatanggapin ko para matulungan naman natin yung ibang iglesia. So, pasalamat, dami natin pwedeng ipasalamat. Tulad nun na nakaraos tayo ng 19 years na Thanksgiving. Alam mo, sa 19 years, dami kong naranasang struggle. Yun, talagang kung ikukwento, luluha lang nga. Kaya hinubos ko na yung luha eh. Kasi pag ako'y umiyak, di na ako makapagsalita. Kaya lang, pipigilin ko na lang. Pero yung struggle na naranasan ko, talagang napakatindi po. Mula nung ano yung natatay ko, yung nanay ko, si Mrs., yun, nakumpay po si Mrs. yan, naoperahan po yan. Hindi ko malaman saan kukuha ng pang-opera eh. Yun. Sabi ko na lang, Lord, ikaw na po bahala, kung di ako makabayad, janitor na lang ako sa hospital. Nanay ko, ganun din, puro na hospital yun, talagang, minsan, nagbantay ako sa biyanan ko sa hospital, walang tulog yon. Minsan nakatulog ako, sabi nung nurse, ay, sir, bantay po kayo, hindi po kayo pasyente, bayaan mo yung pasyente ang matulog, ang bantay hindi natutulog. Sa sobrang antok, nakatulog talaga ako. Alam mo yung pag-uwi ko, na akong mahulog sa jeep, dahil pag-arangkada, hindi ako nakakapit eh. So, pero hindi ko tinigil yung pagpipres dito dati. Hindi ako nagpa-apekto dahil gawain ng Panginoon yun. So, yung pagpapasalamat natin sa Diyos, dahil kahit marami nating naranasang mga struggle, katulad ni Apostol na Pablo, ay napakalawak po naman yung blessing na ibinibigay ng Diyos sa atin. Yun. Dati, 2 lang kami ni Mrs. na nagwo-worship dito eh. Si Amiel, napakaliit pa yan, pasaway pa. Napakaliit pa yan, pasaway pa talaga yan. Minsan, nagpipres ako sa gusto kong bambuhin eh. Ikot-ag-ikot eh. Dalawa na nga lang kami, ikot-ag-ikot pa.
Tapos yung malaki-laki na dagdag naman si Makmak. Ako, nagbarkada itong dalawang. Puro ikot sila to. Sabi ko, kung mayroon lang maso eh. So, ngayon, makita natin yung tinatawag pong biyaya ng Diyos na ito yung pinagpapasalamatan natin. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya sa verse 3, I thank my God upon every remembrance of you. Kahit yung mga kapatid natin wala na dito, pinagpipray natin na sa kalooban ng Diyos, bumalik sila, maibalik sila ng Diyos. Di ba nakakamiss naman na kasama dati, wala na? Unawa, pagdating ng panahon, malay mo, next year may bumalik na uli. O next year, baka sa takdang panahon, lahat ng wala dito, maibalik. Wala na tayong paglagyan dito. Okay lang. Wasakin na natin yon, no? Malawak pa naman yan eh. So, ang dami pwedeng ipagpasalamat dahil yung biyaya ng Diyos ay sufisyente sa kanyang mga anak. So, punta tayo doon sa sabi niya sa verse 4, always and every prayer of mine for you all making request with joy. Na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat. Yun. Nagpipray si Apostol na Pablo sa mga mananampalataya doon sa Filipos. Pinagpipray ni Apostol Pablo sa Diyos ang mga kapatiran po doon. Sa verse 5, anong sabi ni Apostol Pablo? For your fellowship in the gospel from the first day until now. Ito yung maganda sa mga mananampalataya sa Filipos. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ano kayang ginawa nitong Filipos? Bakit ito pinupuri ni Apostol Pablo? Tinangan natin sa Philippians chapter 4, mga kapatid. Ang ginawa nitong Philippians kay Apostol na Pablo, tingnan natin yung verse 15, sabi doon, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Ito yung ugali ng mananampalataya sa Filipos. Laging nagpapadala ng tulong kay Apostol na Pablo. Yun. Sabi ni sa Tagalog, at kayo mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Ito yung ugali nila na dapat gayahin natin, na hindi na kailangang puwersahin. Na pag alam natin na yung isang lingkod ng Diyos ay nagmiministeryo, yun, tulungan po natin. Halimbawa, wala na po ako, may pumalit dito, lagi natin titingnan yung pangailangan ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. Dahil yan pinadala ng Diyos para sa ating spiritual na pagkain. So ano naman ang magagawa natin sa lingkod ng Diyos? Materially, yung kalang pangailangan physical, tayo rin ang gamitin ng Diyos ma-provide. Ito yung ginawa ng mga Philippian brethren. Sabi nyon sa 16, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Ito yung ugali nila na dapat natin gayahin. Sabi doon, sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Ito yung dapat nating palaging i-exercise. Na halimbawa, may isang lingkod ng Diyos. Pwede namang abutan mo, pastor. Pang lollipop lang, candy. Alam mo, may nagbigay, pastor, pang lollipop, 500. Alam mo, pang lollipop lang, hindi, ubos ang ngipin ko. So, di ba, ma-appreciate ng lingkod ng Diyos na kapag tayo po ay nagbibigay ng tulong, dahil sinasabi ko nga natin, kung hindi ka naman makasama sa akin. Di ba? Yung ayaw tumulong sa financial, sumama ka sa akin. Para maranasan mo yung magministeryo kahit malayo. Ngayon, hindi ka makasama, hindi dalawa lang ang pwedeng gawin mo. Ipag-pray yung pastor, o kaya tumulong ka sa pangailangan ng lingkod ng Diyos. Katulad ng ginagawa ng mga mananampalataya sa Filipos.
So, punta po tayo ulit sa ating pinag-aralan, mga kapatid. Philippians chapter 1, verse 1. So, ito yung sinasabi natin, thanksgiving and prayer. Punta tayo dun sa verse 6 and 7. Ito yung confidence in God's for them. Tiwala si Apostol na Pablo sa Diyos para sa kanila. Tingnan po natin yung verse 6 hanggang 7. Kung anong sinasabi ni Apostol na Pablo. Sabi doon, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Yun, yung tiwala siya. That God is sovereign. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ano daw yung sabi ni Apostol Pablo? Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Siya rin ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. Kaya confident ang ating kapatid na Apostol Pablo tungkol po sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa Pilipos. Sa verse 7, even as it is meet to me for me to think this of you all, because I have you in my heart, is as much as both in my bonds and in defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of my grace. Yon. Ito yung sabi ni Apostol Pablo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso. Yun, ito importante, nasa puso. Kayo po'y nasa puso ko, mga kapatid. Yon. Inaalala ko po, nandun ako sa Norte. Kamusta na kaya mga kapatiran? Nakapag-charge kaya lahat sila? O pag wala yung pastor, wala naman si pastor. Idol ko si pastor. Huwag kayong mag-idol ng pastor, mga kapatid. Masama yon. Yon. Kahit sino pa ang mag-preach dito. Importante yung pinipreach. Baka sabihin, ako, wala naman si pastor, kaya mag-Google Meet na lang ako. So okay lang yung mga may reason sa pag-Google Meet. Pero kung nandito lang naman tayo, kaya-kaya nating pumunta dito. Wala naman tayong mabigat na reason. Hindi mo kailangan mag-absent sa ministry. Hindi mo kailangan magbigay ng excuse. Ang pinaka-excuse natin kapag hindi tayo dadalo, emergency at saka necessity. Yon. Emergency. Yon. Ano yung mga emergency, mga kapatid? Nanganak. Sino ang nanganak? Yung anak mo. Ikaw ba yung nurse? Ikaw ba yung midwife? Nanganak yung kapitbahay, pati ba naman kapitbahay, i-reason mo, pastor. Kasi ako ang nagdala. Okay lang, kung ikaw nagdala sa ospital, brother Adel, kasi may tricycle. So, emergency. Saka necessity, napakahalaga. Yon. Yun lang ang reason para tayo'y mag-absent sa gawain ng Panginoon. Pero kung di ba bigat na reason, huwag mo nang balakin dahil nagkakasala po tayo sa Diyos. Sabi doon, sapagkat kayo nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. So alam natin na talagang kaya tayo'y nabuo as a local church. Dahil una, siyempre, yung pagkatawag sa atin ng Diyos Hindi man tayo magkakakilala Iba-iba nga yung probinsya natin Ako, galing Romblon. Ipinanganak ako sa Romblon, lumaki sa Mindoro, nagtrabaho sa Manila, nakapag-asawa sa Manila, tumira sa Cavite. Grabe, no? Grabe paglalakbay, Romblon, Mindoro, Cavite. Yon. Kaya ako'y Caviteño, pero ako'y taga Mindoro, lahing Romblon. So, tatlo yung lahi ko, no? So, hindi naman tayo nag-uusap na, ano bang probinsya no na Pilisdad? Southern Leyte. Southern Leyte. Ayun, Brother Jeremy. Yon. Taga Tacloban. Tagad po ako sa 1 month ako sa Samar sa ba yun? Sa ba yung pinuntahan ko, nakalimutan ko. So, mga ano yun, mga taga Samar, Leyte, ang laki ng probinsya niyan. So, hindi tayo nag-usap, pero sa biyaya ng Diyos, nagkita-kita tayo para mabuong isang iglesia lokal sa Cavite. Yun.
Kasi pwede namang, hindi tayo magkakilala dati, Brad, no? Yun. Pero ngayon, pag nagkita tayo sa SM, Brad, libre mo naman ako. Kasi magkakilala na tayo, hindi na tayo magkakilala, magkakapatid pa tayo sa Panginoon. Sister Peles, di ko pa kilala siya dati. Ngayon pala, nandiyan lang ang bahay. O, di ba? Yan, dinadaanan ko lang eh. Sabi ko, mukhang Donya itong si Sister. O, kasi Sister, ano yan, nagbibihis, mala Donya. Propesya yan, baka maging Donya nga. So, sinananay President naman, Sister Margie, na-meet ko sila, maliliit pa yan si Amiel eh. Yun, naglipat sila dito. Sabi ni Sister Margie, Pastor, dito na lang kami sa church. Yun. Kaya naging dalawa po yung pasaway, si Amiel sa kasi makpak natin. Yung mga kabataan eh. Yung mga maliliit pa sila eh, talagang ginawa pong playground ito. Pero kita po ngayon, mga malalaki na, nagagamit na, di ba? So, ganun lang naman ang mga bata. Eh, balikan lang po natin yung ating pagiging bata. Baka magbasigit pa tayo eh. Yun. So, yung confidence ni Apostol na Pablo, sabi din, yung tiwala niya sa Diyos na siya ang nagsimula, siya rin ang tatapos. So, tiwala tayo that God is sovereign, makapangyarihan po ang Diyos. Kaya, relax lang po tayo. Yun. Huwag na tayo masyadong ma-struggle sa buhay. Tingnan natin yung sunod na bahagi, yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung kanyang prayer, sabi doon, For God is my record, how greatly I long after you, all in the bowels of Jesus Christ. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabi ko sa inyong lahat sa mahinaong habag ni Kristo Jesus. In this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and all judgment. Sa 10, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Tapos sa 11, being filled with the fruits of thy righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. Ito yung prayer ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Yung huli nga, sabi niya, ma-fill daw na mga puspos ng bunga ng kabanalan. Yun. Dapat tayo, yung kilos, salita, gawa, may kabanalan. Yun. Huwag yung mukhang banalan. Dapat talagang totoong kabanalan. Kasi sa panahong ito, may mukhang banal. Pero in reality, hindi naman talaga banal. Hindi lumalakad sa kabanalan. So ano bang ibig sabihin ng mga puspos ng bunga ng kabanalan? Siyempre, pag ito'y puspos ka ng bunga ng kabanalan, ini-exercise mo yung fruit of the Holy Spirit. Yun, tingnan natin yung fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ano po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo? But the fruit of the Spirit is love. Yun, dapat tayo mga Kristiyano. Ini-exercise na natin yung love. Kaya wala tayo dapat kaaway. Wala tayong sinisiraang kapatid. Kasi kapag ang kapatid sinisiraan mo, ang Panginoon na rin ang sinisiraan natin. Kasi ang kapatid mong ito ay kabahagi ng kanyang katawan. Kaya sabi doon, talata, but the fruit of the Spirit is love. Yun, may pag-ibig po tayo. Kahit marami nating weakness sa isa't isa, lahat naman tayo may weakness. Ako may weakness, marami akong weakness. Ikaw may weakness. Kung titingnan natin mga weakness natin, hindi na tayo magsasama. Kasi ang titingnan natin, alam mo, si sister, bakit kaya ganun ang kanyang mata? Mukhang umiikot-ikot. Ganun. Yung ilong naman ni pastor, bakit ganun? Parang hindi tuwid. So yung tinitingnan natin sa isang kapatid, yung weakness, ang Panginoon, hindi siya tumingin ang weakness natin. Yun. Dahil pinairal niya, kaya nga, di ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ang pinairal ng Diyos, yung everlasting love. Yung pagmamahal, ganun din sa atin mga kapatid. Kaya ang ginamit doon sa Greek, agape, unconditional love.
kahit mayroon ka nakakitang kasiraan doon sa kapatid mo, ipaiiralin mo pa rin yung pagmamahal. Dahil sa ayaw sa gusto mo, pagdating ng Panginoon, makakasama mo pa rin yan sa langit. Tapos dito mag-aaway kayo. Tapos dito magsasabaan kayo ng loob. Kaya di ba, kapag may samaan ng loob, sabi ng Bible, Ephesians, tingnan natin, Ephesians chapter 4, verse 26. Ang payo ng Biblia, hindi naman sinasabing hindi sumasama ang loob, pero ano ang payo ng Biblia? Sabi doon, be you angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Yun. Huwag daw malubugan ng araw ang galit. Hindi naman sinasabing hindi nagagalit. Ako, pag mali ang ginagawa, nagagalit po ako. Pero hindi ko pinapatagal. Kasi dapat magalit tayo sa kasalanan. Pero huwag tayo magalit dun sa gumawa ng kasalanan. Dapat yung gumawa ng kasalanan, imikan natin, suyuin natin. Sabi nga ng Matthew chapter 18, di ba? 15, kapag ang kapatid mo ay nagkasala, anong gagawin mo? I-chismis mo ba, mga kapatid? Tingnan natin. Sabi doon, at moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Him alone. Hindi ka pa hindi mo ibabalita sa kapatiran. Him alone. Ano ang gagawin mo ba? If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Nadadaan naman po sa pag-uusap yan, mga kapatid, di ba? Nadadaan yan sa komunikasyon. Eh, lalo na ngayon, ang bilis ng komunikasyon. Yung mga nasa abroad, dati hindi natin nakakausap ng video call. Yung mga nasa abroad dati, sulat lang, Brad. Isang buwan. Kunin mo na ang padala ko. Tuwang-tuwa naman yung nagalan dito sa Pilipinas. Yay! Kasi isang buwan eh. Eh ngayon ang bilis. Ibigay mo sa akin ang GCash. Abay, segundo lang. May padala na, 40,000. Matindi, no? Tonto yung mga mga may kamag-anak sa abroad. Pero, siyempre, yung hirap naman ng trabaho sa abroad, talagang mahirap po. So, yung komunikasyon, importante. Kapag wala ng komunikasyon, nawawala na po yung good relationship. Yun. Continuous komunikasyon, continuous yung good relationship. Kapag wala ng pag-uusap, doon na nakakat yung magandang relasyon. Sa mga anak, kamusta ang relasyon nyo sa magulang nyo? Nag-uusap pa ba kayo ng mga anak nyo? O mga magulang? Yun, kinakamusta ba nyo yung mga anak nyo? Anak, 95 ang grades mo ngayon. Ano ba ginawa mo? Nangupya ka ba? O? mukhang hindi ako naniwalang 95. Di ka nag-aaral eh. Parang si Amil dati. Hindi ko nakita nag-aaral dito yan. Sa bahay. Katuwiran niya, nag-aaral na nga sa school, mag-aaral pa dito. Pero pagdating naman ng exam, taas naman eh. Sabi ko, baka nangupya ka. Pero hindi naman, kasi tinatanong ko yung teacher. Kasi pag pumunta ako sa school, kasi pwede naman siya magsinungaling, di ba? Ang kinakausap ko, yung teacher. Sir, kamusta po yung si Amiel? Okay, sir ah. Kaya lang, yun nung dati si Teacher Ann, parang security guard po roving. Nung maliit pa, nursery yata siya eh. Security, ang kukunin po yata ng anak po niyo, pastor yung security, roving. So, yung mga anak natin, dapat palaging kinakamusta. Yun. Saan pumupunta, dapat updated po tayo. Lalo sa ating panahon ngayon, mga kapatid, napaka-delikado. Yun. May nangingitnap, may nangunguha ng mga dalagita. Yun, lalo yung mga dalaga. Pag may anak tayong dalaga, medyo taasan natin yung level ng komunikasyon sa kanila. Kung binata nga, medyo mag-ingat-ingat din tayo kasi yung binata, pag may nagkagustong dalaga yan, baka pikutin. Tawa si Nanay Felicidad. Kung gwapo yan, baka pikutin, Brother Ariel, no? So, ano po mga kapatid, punta po tayo doon sa bahagi ng sinasabi dito sa verse 12. Sabi ni Apostol na Pablo sa verse 12, sabi niya, how think ye if a man have 100 sheep and one of them
Ay, mali pala ako. Philippians pala. Philippians chapter 1 verse 12. Sabi niya sa 12, "But I would you should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel." Ngayon, ibig ko na inyong malaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. At alam natin ang istorya ni Apostol na Pablo. Matindi ho siyang great persecutor. Ngayon, isa na siyang mangangaral. Yun. At ginamit po siya kung saan-saan. Hindi siya pumupunta sa isang lugar para magbakasyon. Hindi siya pumupunta sa isang lugar para mag-relax. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar. Ang purpose ay para may pangaral ang salita ng Diyos. Siyempre, pag nandun ka sa isang lugar, alam mo yung totoong relax, totoong kapahingahan, hindi naman sa pagbabakasyon eh. Ang totoong kapahingahan nasa Panginoong Jesucristo. Pag sumusunod tayo ng tama sa Diyos, nandoon ang totoong kapahingahan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, verse 13, "So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and all other places. Ano pat ang aking tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa." Ano pa? Verse 14, "And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear." At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, na palibhasa'y may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos. Dapat ganun po tayo. Matapang po tayo magsalita ng katotohanan. Yung mga chismosa nga, hindi naman totoo. Ang tatapang magsalita, no? Alam mo, kung yung mga ano dyan, yung mga nag-a-attend dyan, kunwari lang yung mga yan. Pag iniisip mo sila, parang nadidiscourage ka no? Pero huwag mo silang intindihin. Huwag na natin intindihin yung mga nagsasalita ng negative sa atin kasi hindi naman nila alam yung ginagawa natin. Tayo lang ang nakakaunawa na tuwing Sunday, dapat tayo ay sama-sama dito na magpupuri sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Ay pag ginaya mo ngayon, hindi naman alam ang kahalaga ng pagsampay. Ang iniisip lang ako, bala lang yan. Dito lang ako sa bahay, manonood na lang ako ng Korean novela. Manonood na lang ako ng Pacquiao versus Marquez. Manonood na lang ako ng mga pelikula sa Netflix. Yon. So, ang tanong mga kapatid, kapag tayo po yung nag-absent ba sa gawain, nagkakasala po tayo? Nagkakasala po tayo. Bakit? Utos ng banal na kasulatan na huwag kakalimutan. Tingnan nga natin. Hebrew chapter 10 verse 25. Ano po yung sabi po dito ni Apostol na Pablo? Isinulat po niya ito, naka-address po sa mga mananampalatayang Hebrew, na ang sabi po niya, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Sa Tagalog na huwag nating pabayaan. Yun, huwag daw pababayaan ang alin? Ang ating pagkakatipon. Na gaya ng ugali ng iba. So may mga Kristiyano na ang ugali na papabayaan yung pagtitipon. Kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Nalalapit na po talaga. Ay ngayon, ilan po ang pinataw ng US na tariff sa Pilipinas? 17%. Alam mo, ang laking epekto yon. Sa China, ilang porsyento ang pinatong ng US? 145%. Kaya ang dami na nagsarang kumpanya sa China. Bakit to? Gano'n mo, papatong ka 145%? Ano ang pakinabang mo nun? Kahit pa napakaraming produkto, pagdating naman sa bayarin, halos yung capital maubos na. Kaya di ba nagkakagulo sa Europe? Dahil yung Canada, pinatungan ng 25%. Talagang kahit yung Singapore, medyo talagang apektado po lahat tayo. Dahil lahat yan tataasan dahil sa pagtaas ng taripa ng mga produkto. So, yan ay sign po na
nalalapit na ang pagdating. Wala namang araw, walang taon. Pero yung mga sign, sabi ni Apostolo Pablo, nalalapit na ang araw. At di natin alam yung sitwasyon ng Taiwan at saka China, di ba? Napapalibutan na nga, hinarangan na nga ng China, wala nang ibang makakapasok doon. Naglagay na sila ng talagang wala namang magawa ng China, obserba na lang kami. Manood na lang kami, anong gagawin ng China? Si Trump naman, wala namang ngayong, parang wala nang pakialam sa Taiwan. Ang pakialam niya, kailangan yung economic situation ng US ay makasiguro. Kaya ang reason, tinaasan niya ang tariff para yung kumpanya mismo ng US maka-penetrate talaga doon sa Amerika. Kaya paano naman yung apektado nung talagang ginawa, di ba? So isang usapin yan na sabi nung nanood kayo mga eksperto, talagang may domino effect talaga yan. Magtataasan lahat ng mga bilihin. At pag nagtaasan ng bilihin, yung pera natin, napakalit ng halaga niyan. Baka dumating ang panahon, yung isang araw na trabaho mo, 1 kilo na lang, Brother Ariel. Di lugaw na lang natin, para yung 1 kilo, ilang loto yon? 3 lugaw yun, no? Lagyan mo lang ng malunggay, okay na. Pero yung sitwasyon ay patindi ng patindi dahil nga, yan nakaprophesy na rin po yan. Ang importante, tayo inuutusan ng banal na kasulatan na huwag pabayaan ang ating pagkakatipon. Kasi ganito na nga ang sitwasyon natin. Tapos wala pang spiritual tayong maririnig. Wala pa tayong marinig na mga salita ng Diyos na magpapalakas sa ating spiritual na buhay. Di lalo kang madadown. Dami na nga ang problema na kinadaharap mo. Tapos di ka pa attend ng Sunday. Anong mangyayari sa buhay natin, mga kapatid? Kaya ito ini-encourage ni Apostol na Pablo. Ano pa? Sabi doon sa Philippians, yan, malapit ako tayo magtapos. Dito sa verse 18, sabi doon, what then, na standing every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I daren't do rejoice. Yeah, and will rejoice. Ano nga gayon? Man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan, o sa katotohanan, o tinatanyag, si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Alam mo, hindi mo makitaan sa Apostol Pablo na hindi nagagalak. Nasa bilangguan po siya. Ilagay natin, lahat o tayo ay nasa bilangguan. Anong gusto nyong bilangguan? Sa Netherlands o dito sa Pilipinas? Mamili po kayo, mga kapatid. Sa Netherlands, naka-aircon. Solo ka. Tapos pwede kang mag-basketball. Tapos naka-deliver pa ang mga pagkain. Dito sa Pilipinas, mamimili ka. 1 taon, yun pa rin ang kinakain mo. Tapos ang kwarto mo, yung 10 tao, 50 na tao kayo. So ibig sabihin, nakatayo ka lang talaga gano'n. So mamili kayo, saan nyo gustong bilangguan? Netherlands o dito? Netherlands na lang, sige, sabay-sabay tayo. Pangunahan ni Pastor. Nauna na po si Duterte doon eh. So, hindi tayo nagpo-promote ng anumang politika dito, mga kapatid. Pero, mahirap pong mabilanggo. Kahit yung sitwasyon ni President Duterte, former President Duterte, mahirap po yun. Yun. Na kahit sabi nga niya, mas gugustuhin ko pa ditong makulong kaysa Pilipinas. Yun naman, siyempre yung supporter naman niya, dapat ibalik si Duterte. Si Duterte ayaw niya kang bumalik, gusto nga niya doon eh. So, mahirap pong nakabilanggo. Si Apostol Pablo, ganun ang sitwasyon. Wala namang aircon during the time sa panahon ni Apostol na Pablo. Di tulad gayon, pag ako nakaranas kami dyan sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. Napasok namin yung bilangguan ni Halusos. Alam mo, pagpasok namin, sabi ko, akala ko walang special treatment. Pagpasok namin talaga may TV, may malaking rep. Tapos sabi sa amin, anong gusto po niyo, Pastor? Tawag sa amin, si Pastor Ronald, Pastor, may cake. Tapos sarap pala dito mag-bisita sa mga bilanggo. Ikaw pa yung pakakainin. Yung may mga kilalang bilanggo. Sino ba yun? Yung anak ni Freddie Wade. Yung bisita din namin, in-interview ni Pastor Ronald John. Yun, ganoon din. Special treatment talaga. Ang ganda ng kwarto nila. Naka-aircon. Kung ikaw ay mahirap,
aba, may Bible study kami. Aba, talagang pagpasok mo pa lang, iba na yung amoy eh. Pintuan pa lang. So, ganun ang sitwasyon sa bilangguan. Mahirap po talaga. Siyempre, limit lang ang kalang galaw doon. At kahit sabihin mong naka-aircon ka, hanggang doon ka lang. So, ganun ang sitwasyon. Pero makita natin, ano yung sabi ni Apostol Pablo, ano nga gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, tinatanyag si Kristo, at sa ganito'y nagagalak ako. Yun, nasa bilangguan siya, pero nagagalak. Ay tayo, nakabilanggo ba tayo, mga kapatid? At parang kayo nalugi. Dapat, ganun din. Wala nga tayo sa bilangguan, parang wala tayong kagalakan. Oo, at ako yung nagagalak. Verse 19, for I know that they shall turn to my salvation through prayer and the supply of the Spirit Jesus Christ. Sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong pananaing sa kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Yun, temporal salvation, tinutukoy dito, kapatid. No? According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Yun. Si Apostol na Pablo, ready na po siyang mamatay. Tanong, mga kapatid, ready na ba kayong mamatay dahil sa paglilingkod sa Diyos? Hindi, ikaw lang muna, pastor. Ikaw muna mauna. So, ano yung ipinapakita dito, mga kapatid? Balik po tayo. Sabi ni Apostol Pablo na malasidi yung kanyang encouragement dito sa mga mananampalataya sa Pilipos. Tingnan natin yung verse 20. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo po dito. Sa 20, sabi niya, according to my earnest expectation and my hope that is nothing, I shall be ashamed, but that with boldness, so always so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. So, sa 20, 22, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet, what I shall choose, I would not. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang magpagpapagal. Naiwan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Verse 23, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila. Ito yung naranasan ni Apostol Pablo kasi under persecutor siya. Under persecuted po siya. Kabi-kabila, mayroong naghahunting sa kanya dahil during the time ay yung kanyang karanasan sa buhay, no? Sabi da, sapagkat ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at suma kay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Yung maglingkod tayo sa Panginoong Jesucristo, yun po yung lalong mabuti, mga kapatid. Kung may mabuti, yung magsumunod sa Panginoon, mas lalong mabuti. 24, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Gayon may ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo. Yung sabihin, ayaw pa niyang mamatay. Ayaw pa niyang matapos yung buhay niya para magministeryo sa mga mananampalataya doon sa Pilipos. Ako, gusto ko na, pinagpe-pray ko, Lord, kung gustuhin mo na, kunin mo na ako. Minsan pag nakaranas ng hirap, pero nawa, Lord, kung maaari, wag muna. Binabawi. Kung gamitin mo pa ako, yon, salamat. At nakita ko naman, marami pa talagang dapat gawin natin sa mundong ito, ang ministeryo sa iba't ibang lugar. So, sabi doon, 26, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. So, nagnanais siyang madalaw uli, kahit nasa bilangguan siya. Yun, gala mo, nasa bilangguan, siya pa ang gustong dumalaw. Nasa halip yung mga nasa labas ang dumalaw, ba si Apostol Pablo pa ang gustong dumalaw doon sa mga nasa labas. Nawa, mga kapatid, minsan dumalaw naman po kayo sa pastor. Pastor, kamusta po kayo dyan? Kahit sa message man lang. Yun, Pastor, kamusta po kayo? Hindi, sasagot ako, mabuti naman. Hindi, kamusta ka? Yun,
maganda ho, nagkakamustahan po tayo. Baka hindi lang masabi ng pastor na may problema na, yun pala hawak na yung hawak na yung karet daw na, sabi ni Brother Daniel. Suicide na pala. So, hindi naman. Ang pastor po, pag na may problema, palaging hawak niyan, Biblia. Yan, nagmumuni-muni yan. Yan, Lord, yan. Nagbibigay lakas po kasi yun, prayer. So, kailangan po natin yun. Sa 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. One mind. Mahirap po yung iba-ibang isip natin eh. Pag iba-ibang isip natin, darating ang panahon, mag-aaway-away tayo. Madidivide po tayo. Ang isip mo ay ganito. Ang isip ko, tinuntra mo ngayon ang isip ng pastor. Naku, malian si pastor. Layasan si pastor. Sama ka sa akin, ha? Magre-rebuild ka ngayon sa pastor. Sa Bible, ho, maraming example na nag-rebuild sa mga lingkod ng Diyos, di ba? Anong ginawa niyan? Di ba? Pinarusahan sila ng Diyos. Yun. Ano pa, mga kapatid? And nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. So, dami nating kaaway ngayon. Yun. Di ba, tatlong kaaway nga natin, the world around us. Pag hindi yan mananampalataya, automatic, spiritually, kalaban natin yan. Kahit mo close friend yan. Pastor, kaibigan ko siyang matalik mula pa nung ako'y elementary. Iisang amping gun ang kinakainan namin. Isa lang kutsara ang ginagamit namin. Isang baso lang. Talagang napakatinding magkakaibigan eh. Pero pag hindi Kristiyano yan, hindi pinili, hindi born again, spiritually, kalaban natin sila. Pangalawa, yung kalaban natin, Satan against us. Ano ang palaging purpose ni Satan? Ibagsak po tayo. At gumagawa siya ng paraan para mapanghina yung ating pananampalataya. Minsan, Sabado pa lang, dumarating na yung mga atake ng kalaban eh. Nangyayari yan sa mag-asawa kung kailan Sabado. Saka minsan, yung kalaban eh. Nagtatalo-talo yung asawa hanggang may mga pastor, hindi na nagpe-preach pag linggo eh. Kasi nag-away daw sila ng asawa niya. Minsan, Elder, wala mo nang pagsamba sa amin. Bakit? Nagtalo kami ni Mrs. Ganun po yan, no? Kung kailan Sabado, kung kailan Linggo, doon umaano yung mga atake talaga. Minsan, Lunes hanggang Friday, walang atake. Sabado, Linggo, dyan umaatake talaga matindi. Minsan may darating, pre. Minsan lang naman ito. May dala na ako dito. May dala na rin akong pulutan. Unawa na yan ng Lord. Minsan lang naman ito. Yung mga bagay na yan, minsan talagang yan ay padala ng kalaban eh. Ako, marunas kayo nung ako'y bagong convert. Talagang pinanindigan ko na ako'y Kristiyano, mananampalataya, walang makakahadlang sa akin sa gawain ng Panginoon. Bakit to? Alam mo, wala na ako yung sinilang sa mundong ito. Puro kamundo na ang ginawa ko. Tapos kayong na-convert na ako. Ganoon pa rin na ang gagawin ko. Dapat bumawi tayo, mga kapatid, di ba? Ngayong ikaw ay binigyan ng pagkakataong maglingkod sa Diyos, bawi-bawi naman tayo, mga kapatid. Nung tayo hindi pa Kristiyano, lahat ng kamunduhan, ginagawa natin. Tingnan mo si Apostol Pablo, bumawi siya. Dati siya, talagang hinahanting niya mga Kristiyano. Nung naging Kristiyano siya, bumawi siya, talagang ibinigay niya todo-todo ang paglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa atin, mga kapatid. Tingnan natin yung 30. Last verse. Having the same conflict which you saw in me, and now here to be in me, yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno. Yun. Na inyong nakita rin sa akin, at kayo nababalitaan ninyong taglay ko. Nakikipagbuno, ibig sabihin nakikipaglaban. May labanan ho talaga ang pagiging mananampalataya.
Kaya totoo yung ating tema, joy and rejoicing even in the midst of suffering. Yun. May suffering. Hindi naman porke Kristiyano ka, talagang wala nang problema eh. Ang Panginoon, nung bumaba sa lupa, puro suffering nga eh. Hanggang, mula isinilang, hanggang mamatay ang ating Panginoon, puro suffering. Tapos kayo, ikaw Kristiyano, ako pastor, kung kailan ako na-baptize, parang ang dami kong problema. Mabuti nga, may problema ka eh. Yung iba, wala nang problema. Bakit? O, patay na eh. Pagpasalamat tayo, pag may problema, ibig sabihin, wala akong ibinigay ng Diyos na problema na hindi natin kaya. Tinangan natin, 1 Corinthians 10:30. Si Apostol Pablo, sa dami ng problema, siya pang nagbibigay encouragement. 10:13. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo? There had no temptation taken you but just as is common to man, but God, ano po, is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape that you may be able to bear it. Siya pa rin ang gagawa ng way para yung mga dalahin natin ay mawala sa atin. Siya yung gagawa pa rin. Kaya, totoo yung sabi niya, siya ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid, sa ating mga aral na ating napag-aralan ngayong umaga. Yan lang po, at tayo po tumayo. At tayo manalangin. At pagkatapos ito, magpaawit si Brother Renz. Salamat o Diyos sa tanghalin ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Lord sa mga salita mo na aming napag-aralan. Lahat po na ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapo na kayo, kapatid.